Martinez, ikaw nga magsimula magpalipad dyan. Paliparan mo nga sila para maggayahan. Dali. Uy, si Leia Ueda. Ay, Leia. Salamat sa palipad mo, kapatid. Ang tagal na niyan, yung Leia Ueda na yan, tagal na niyan dyan. Get together, scam together. Ayun, yun nga, ako si Coco. At Macha Mochi, dalawa lang naman sila ni Casper sa get together na yan. Arjin, pinabali si Casper, tapos pinandonate din si Casper. Kawawa sa'yo, Norms. Okay, Ate Ira, di ba lately kapag may naghanap kay Casper, laging wala. Sinasabi ni Kulaong may inaasikaso daw si Casper. Naku, baka yun na ang inaasikaso, ate. Yun kaya? Nako. Delikado. Nagbigay si Leia Ueda ng 1,600 yen. Leia Ueda ng Japan. Salamat sa mga nagpalipad. O ba, by 22 minutes, kumita agad ako ng 1,500. Aba, thank you. Love you. Shoutout sa'yo, ha. Mika Langenberg. Foreigner ang sounds, pero peso ang pinalipad, 249. Thank you. Ganun talaga mga kahombre ko. Ano bang i-expect natin kay Norman? Malamang wala. At dito ho mga kahombre ko, nagpakita ng isang video si Gusgusin. Ay, mapakita ko. Di ba? Langya kayo? Langya kayo mga buwisit kayo? Tinitira nyo na naman ako? Ito kasi mga tropa natin. Ayan o. Sila, yung mga tropa pits ko dito. Oh. Nagpakita na, sabi niya, ito. Alam niyo, ako naniniwala ako, nanonood sa akin si Kulaong eh. Pero yun yung ginagamit niya yung tropa pips. Alam niyo ba, naghanap talaga ako niyan. Nung panahon na ako'y nagbablog, nag-uumpisang mag-vlog, nag-iisip ako, kasi naano ko yan, merong, di ba, like kay MG, kahombre. Meron namang iba dyan, mga ka-vlogs. Meron dyan yung mga, yung mga tawag-tawag, mga kautol, mga palalabs, o mga minamahal. Ngayon naghanap ako. Naghanap ako ng sabi ko na lang, mga katropa. Di ngayon, nanonood ako kay Motodeck. Naku, ang tawag ni Motodeck sa kanyang mga manonood, trupa. Trupa, as in yung tunay na tropa, parang ganun, TRUE, tapos dinagdagan ng PA, trupa. Sabi ko, ay, parang namang gaya-gaya ako nito kay Motodeck. Di ngayon, kung ano-ano tinatawag ko, mga kababayan ko, mga meron pa ako, mga repa pips, ganyan. Ganun pa ako eh. Mga kababayan ko, mga lagi, basta mga Pilipino, mga ganyan. Sige, hanap ako ng kung ano yung maiano ko sa akin. Tropa pips na lang ako. Repa pips, saka tropa. Kaya tropa pips eh. Tropa pips, tropa, saka repa pips. Pinagdugtong ko na lang. Mga tropa pips. Ngayon, nung naano ko yan, wala talagang ibang mga tropa pips. Tingin ko ako yung nauna talaga sa tropa pips. Ewan ko lang kung meron pang iba kasi naghanap talaga ako noon. Wala akong mahanap na tropa pips. Nung mga 2019. Kaya sabi ko, ako ang una nito, tropa pips. Kasi pinagdugtong ko yung tropa sa repa pips.
Tapos ngayon, si Kulaong, tropa pips na din na sinasabi. Tada. Kaya ako, minsan lang, napag-uusapan lang namin ni Joy. Sabi ko kay Joy, tingin ko nanonood sa akin si Kulaong. Bakit? Tawag niya sa mga manonood niya, tropa pips din. Ulit. Aba? Pag ganun ka pa, ha? Grabe mga ka-hombre ko, napakatindi ho nito. Nagpakita ho ng isang babaeng shinout-out siya. At kung i-zoom natin, makikita ho natin na meron ho itong malaking joga. Sa totoo lang mga ka-hombre ko, kilala ko na kung sino itong babae na ito. Pero out of respect, hindi ko na lang ho siya babanggitin mga ka-hombre ko. Siguro hayaan ko na lang si Fujinius ang magsabi sa inyo kung sakaling alam na niya. Pero ako mga ka-hombre ko, marami na hong nakarating sa akin through you guys, no? Kung sino ang babae na to at chinek ko, talagang ang nagtatali. Yung background, yung itsura, yung mukha sa lahat. Pero end of the day, hindi naman ho natin masisisi kung siya'y nagiging fan girl, di ba, ni Norman Mangusin. Kasi pwede ba naman nating sabihin o i-push yung tao na, oy, wag ka na dapat maging fan ni Norman, ha? Siyempre, hindi pa pwede yun, mga ka-hombre ko. Tayo ay may freedom to express. Okay? So, bahala na siya doon. Siguro, by the time na baka manyakin siya o kung anong gawin siya, if ever, di ba? Hindi naman yan sure. Doon na lang po siya lalapit ulit sa atin tulad ng mga napakaraming babae, napakaraming tao na lumapit sa akin at nagkwento ng kanilang experience ala Norman. Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba, hombre. At dito mga ka-hombre ko, huwag niyong kakalimutan. Ito ang sabi niya. Siyempre. Magsi-shoutout lang at makikipagkwentuhan lang po saglit. At mangungumusta lang. Ganun lang. Kumbaga, siyempre, naging bahagi na kayo ng aking buhay. Ito yung mga style na paawa ni Kulaong no? Yung mga ganyang parang di makabasag pinggan na Norman Mangusin. Di ba? Kahit ako, Mac, naniniwala ako, pinapanood ka ni Kulaong. Di ba? Kuya Henry, mga kapakshit. Oo nga eh. Kaya inaagaw lang naman ni Kulaong yun kay Casper. Ate Glenn, di gagalaw yan si Kulaong if walang kapit kaya malakas ang loob. Bakit nga ba dami pa din nagpapalipad dyan sa Kulaong na yan? Naman, totoo naman marami nagpapalipad. Pero pa 50, 50, 100, malaki na yung 250 Pero pag mga nasa ibang bansa, minsan nakikita ko $10. Hindi po natin masisisi yung mga tao kasi nga po, yung iba, ang katulad nun, si Mr. Cadaver, nagpapapansin kay Kulaong, nagpapakulay. Kaya nga magaan loob ni Kulaong dun Yung ba nagko-comment ditong Mr. Cadaver? Siya din ba yung nagko-comment doon kay Kulaong? Okay, PJ, Boss Mac, alam na sila, hindi pa po natin alam kung sila nga ba talaga. Diyan magaling si Kulaong sa palipad, Kuya Elmer. Ate Jonah, listening right now. Thank you po. Okay, done like si Ate Agnes. Palike po ng ating video. Ayan. Palike naman ang video natin. Ano ba naman yan? 65 pa lang yung like natin. Palike naman po. Wala pa sa kalahati. Ate Glenn, malamang sa malamang, di ba? Ate Angie PM, hello po. PJ, si Kulaong literally na depa libre dahil umaasa sa palipad sa mga nanonood. Tama si MG, mga kahombre ang signature niya, sabi ni Ate Agnes. Mga homies kasi yun Ayan. Kaya kahombre, mga kahomies. Yun yung nun parang sa English niya. Inuutos niya siguro sa mga alagad niya, sabi ni Ate Glenn, ako si Coco, focus muna ako sa video, later na ako mag-comment. Okay? Ate Katrina Love, kay Nyolo, tawag na sa amin, Karayuma and Kalibag. Oo nga, yun nga. Okay.
Guys, wag na daw mahiya. Like na. Now yan pa din gamit ni Kulaong now. Yan na nga din nga. Tropa pips nga. Duleng. Double showing pala si Kulao, Ate Glenn. Okay, Kel, nagtago na sa Isabela. Grabe, eyebags niya. Mga, nako, ganun ba yon? Okay, Golden Takore sa kasino yan nagtatatambay para makabudol ng foreigner. Sinabi mismo yan ni Boss Mike Cervera. Kaya nga may purpose yung pag-aangkin niya ng mga negosyong hindi kanya para may maibida sa biktima niya. Doon nga niya nabudol si si Bernard Chung. Okay. Ate Iloy, hi Maki, listening mode here muna. Ano topic nating mga chismosa? Okay, Kuya Ramil Cruz, Kabado, 20 si Kulaong. Sino si FG? Tama. Ay di makikipagkwentuhan sa inyo. Pero dito, mga kahombre ko, napadulas na ho si Norman Gusgusin kung bakit siya nagla-live talaga. Hindi, maliligo na ako. Maya-mayang konti. Nag-live lang ako para magkaroon lang ng watch hour. Watch hour. Watch hour. So, yun o, mga kahombre ko. Isa kang malaking tukmol. Sinabi rin no ni Gusgusin na galing siya sa Quezon City Prosecutor's Office. Galing po ako ng Quezon City Prosecutor Office kanina. Oo, medyo napagod. Oy, shoutout sa inyo. Kararating-rating ko lang ako. Para maniwala kayo. Baka sabihin nyo yung Baka sabihin nyo yung joke. Ayan di ba? Saan may pirma ko? March 25. Di ba? At dito nga mga kahombre ko, talaga hong nakarating na sa amin na kinasuhan niya ho ako at ang aking misis sa Quezon City, mga kahombre ko. Well, sa totoo lang, tinanong ko sa abogado ko ito kung posible ba, attorney, no, na magkaso si Norman sa Quezon City. Una, nagkaso siya sa Isabela, sa Parañaque, tapos ngayon sa Quezon City. Pwede pala yon mga kahombre ko, na magkaso siya sa QC. Kasi sa QC naganap yung press con. So, yun kasi yung ikinaso niya. Yun tungkol sa nangyari nung press con. Pero ako, mga kahombre ko, to tell you the truth, para sa akin, mga kahombre ko, kasagot-sagot naman ho. Kung ano man yung nireklamo niya, kasi hindi ko pa rin naman natatanggap yung reklamo niya, mga kahombre ko, wala pa tayong idea, no? Sa reklamo niya, kung alin ba doon, kung lahat ba yun, tingnan natin hanggang sa matanggap natin kung ano yung nireklamo niya, saka natin masasagot yan. Ngayon, Norman, kaso lang, sana this time, hindi mo iniba ang address ko at address ng misis ko kasi yayariin ka na namin pag gano'n. Ibig sabihin nun, ipe-perjury kita ng paulit-ulit. Tama? Mas mabigat yun, Norman. Pero abang ka lang, man. Marami naman paparating din sa'yo. Pero, wala problema. Tulad yan na sabi mo, may kaso, harapin ang kaso. Wala namang problema doon. Boss, kumusta na yung mga kalaban mo? Hayaan mo sila. Ayoko na silang intindihin. Di pagka may warrant, text nyo ako, susuko na ako. Ganun lang yun. Pagka may kaso, harapin. Simpleng-simple. Ikaw nga walang problema, ako pa kaya. Lalo nang wala sa akin problema. Oo. Pero ito yan, mga kahombre ko. So, nagkaso, tama. Sasagutin natin, walang problema doon. Mamaya niyan, ayaw ko lang marinig ito. Ngayon, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako unang nagsampa, ako unang nawaran. So, ang justification lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Sana walang maging paawa sa dulo. Kasi uulitin ko, hindi ko na sana gusto na pabigatin pa ng pabigatin ang sitwasyon mo, di ba? Kasi yung gusto ko, nagawa ko na. Napakita ko na sa mga OFW, napakita ko na sa mga tao na posible at gumagana ang sistema natin sa Pilipinas. At isa pa, mga kahombre ko, napakita ko na rin sa mga tao na kapag
gusto mo talagang mapakulong ang isang tao at meron kang tamang kaso, tamang mga hawak na papeles, posible mga kahombre ko. At na hindi kayo dapat matatakot sa isang Norman Mangusin kasi wala naman talagang tao sa likod niyan. Wala hong tao sa likod ni Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ang tao sa likod ni Norman Mangusin ay si Casper. Ito na sa'yo. Wala hong iba, mga kahombre ko. Do not put things sa mga utak nyo na walang kwenta. Huwag nyo hong gawin niya kasi hindi ho totoo na Ako din, ilang beses ko na itong sinabi, walang sindikato sa likod ni Kulaong. Siya yung sindikato. merong handler, merong ganto. Walang ganon, mga kahombre ko. Tandaan nyo yan. So ngayon, Siya mismo ang sindikato. Walang ibang tao na nasa likuran niya na tumutulong sa kanya na malaking tao. Wala. Nagpapanggap siyang malaking tao. Yun ang totoo nun. dahil ikaw nga yung nagkaso dito, wala pa, hindi ko pa alam kung ano yung kinaso mo, abangan mo naman yung ikakaso namin at talagang itutuloy ko na yung 600 to 700 pages na reklamo ko sa'yo. 347 videos authenticated. Alam nyo na susunod dito. This is ready for filing now. This is ready for filing. Good luck, Norman. Kada isang video mo nandito. Good luck, man. Wala na. Ito yung dinilik mo na video, di ba? Oh, yan yon. Pero nasa akin ang link. Authenticated. Yan o. Authenticated. Authenticated. Burado. Norman, wala kang kawala dito. Authenticated. See, ang dami niyang binurang video, di ba? Mga kahombre ko. Oh. Naalala niyo to? Authenticated. Authenticated. Dami yan. Kapal yan. Almost 400 videos. Authenticated. This is ready for filing now. Good luck. At lalong-lalo na, Norman, huwag mong kakalimutan yung mga sinabi mo sa misis ko. Bakit naman kita papangalanan? Sumikat ka pa, hindi ka naman sikat. Di ba? Baka pangalanan ko kayo mag-asawa, baka sumikat pa kayo, di naman kayo sikat. Nakapagpakain ka ba? Hindi. Ikaw ang kumain ng kung sino-sino ng lalaki. Kaya nung nabuntis ka, pinasalo mo sa bonjing. Kinang ina mo, wag ako yabangan mo, kilala ko pagkatao mo. Putay na to. Pasampal ko yung buong lahi mo nang matauhang ka eh. Alam mo, sa totoo lang, babaeng disgrasyada, yung buong lahi mo, pwede ko ipasampal sa mga bata ko. O isasampalin lang kayo isa-isa sa pagmumuka. Pwede kong gawin yun. Tolongges ang buong lahi mo, puking ina mo. Ikaw, pok ka. Kung sino-sinong yung sinubo mo. Nung nabuntis ka, sa dami ng na pumasok sa'yo, ipinasalo mo sa bonjing. O, di ba? Ang ginawa mo, kumain ng kung sino-sinong lalaki, sa sobrang dami ng pumasok sa'yo, nung nabuntis ka, pinasalo mo sa bonjing. Para ligtas kahihiyan, no? Okay ng ina mo. Di ba? Okay lang ina to. Ano? Gusto mo ba? Puta, laban ako. Puta na ako pa. Tang ina mo. Pok. Alam na alam nila na maraming pumasok dyan sa kip mo. At hindi lang yun. Sa bunganga mo pati. O sino mas mabaho bunganga? Ako, pagkain lang pinapasok ko sa bibig ko. Yossi. Ikaw. Yossi, alak, drugs, iba't ibang klase. Ang pinasok ko sa bunganga mo. Nung hindi na magkasya sa bunganga mo, isinabay mo na bunganga at mo sabay. Di ba? Nung nabuntis ka, pinasalubong ngayon sa bonjing. Ang natanggap mo ng iba't ibang lalaki. Di ba? Actually, pwede ako magpa-create ng account. Pwede. Pwede ako mag-create ng account, ipopost ko yung pagmumukha mo, pangalan ng anak mo, at kung sino-sinong lalaki yung mo. Pwede kong gawin yon para sirain ka. Kumain ng iba't ibang klaseng lalaki. Sa sobrang daming
na pumasok dyan sa mo, nung nabuntis ka, ipinasalo mo sa bonjing. Di ba? Oh. Di ba? Tama, mali. Ayun, naman pala. Tama naman pala. Oh. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo, oh, Kininam. Hindi mo ko kaya. Bakit? Kilala ko pagkatao mo, mangangain ka ng tii. Kilala ko pagkatao mo, pok ka dati. Di ba? Di ba? Oh, sinasabi ko sa'yo. Gusto mo, kwento ko pa lahat ng pangalan ng lalaking tumira sa'yo, eh. Pati yung nakabin sa'yo, eh. Gusto mo? Oh, ano? Hirit ka pa? Gusto mo, gumawa ako ng ibang account? Ilabas ko yung pangalan mo doon? Ha? At nandun lahat ng mga lalaking pumila sa'yo? Gusto mo? Eh, paano kung gumawa ako ng troll? At ibisto ko lahat yan. Ipaglalabas ko yung mga lalaking sa'yo. Gusto mo? Hindi pinagpapala ng Diyos yung mga taong ganyan. Yung basura, laman ng bunganga. Di ba, Norman? Ano ka? Merong amnesia? Yan talaga. Wasak ka dyan. Tandaan mo, authenticated na yan. Yari ka dyan. Ibig sabihin, lehitimo yan. Galing mismo sa CICC. Patay ka ngayon. Hindi mo na tuloy masasabi ang famous words mo na AI lang yun. abangan mo, Norman. Mas matindi to. Ngal-ngal ka ngayon. Kararating-rating ko lang, oh. Kaya alam nyo, etong mga nagtatanggol kay Kulaong at kumukondena sa asawa ni Makagago, excuse me po, na napaka-inhumane daw nung ginawa nung asawa ni Makagago na nakaposas na daw, makukulong na, pinakyo pa doon sa press con. Etong si Kulaong. Panoorin nyo yan. Diba? Panoorin nyo yung mismong video na yan na kung saan ay grabe ang mga salita ni Kulaong sa asawa ni MG. Oo nga, at walang pinapangalanan. Pero, hayag na hayag sa ating lahat. Alam nating lahat. Lahat ng nakasubscribe kay Makagago, alam na alam kung sino ang tinutukoy ni Kulaong diyan. Alam nating lahat yun. Imposibleng hindi natin alam. Bakit? Eh, ilang beses na tinatawag ni Kulaong ng bonjing si Makagago eh. Diba? Kaya, deserve lang ni Kulaong yun. Mabait pa nga eh, yung asawa ni MG kasi ano lang eh, ginanon lang, pinakyo lang. Kung iba yun, baka pinagsasapak pa yan eh. O Golden Takure, yung pinag-ihinalaan niyang bagong food genius na sinasabi niyang A at E, kundi ako nagkakamali, yan ang dati niyang asawa na dinemanda siya ng bawsi si Hazel. Oh, okay. Okay, Deli Rodriguez, ayan, nakikinig habang nagwo-work. Thank you po. Golden Takore, kasi nga diba, pinaghinalaan niyang si Jam Mangusin ang nagdala ng mga nagkalat na dokumento sa SOCMED, lalo na sa page ni Food Genius. Maririnig natin yan sa pag-aaway na mag-utol sa audio leak. Oh, yun nga, narinig ko nga yan. Abogado na ba ngayon yung Hazel? Oh, mukhang may mabibigyan ng donut na naman sa kulungan. Okay, siya lang pala. Bastos ng bunganga, Kuya Henry, no? Oh, Makoy Kargado, malala pa sa demonyo magsalita tong si Norman. Kahit si Satanas sabihin yan, may mas Satanas pa pala sa akin. May mas demonyo pa pala sa akin. O, Big Mama, sarap sunugin bunganga ni Kulaong. Ate Machamochi, dapat kay Kulaong pagmumugin ng asido eh. Hindi, kahit tubig lang ng baterya, grabe naman yung asido. Ate Iloy, apakabastos ng lapastangan yan. Agnes, Ate Agnes, parang walang nanay at kapatid na babae. Eh, nanay nga, minumura. Yung kapatid na babae, sabi ayon sa mga bulong-bulungan, meron pong ginawang katarantaduhan si Kulaong sa kapatid niyang babae. So, ano pa bang aasahan natin? So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.